Magpapatuloy ang istorya kung saan nagtataka ang bida sa pag-iyak ng kanyang ate sapagkat wala naman siyang sinabing mali dito. Nang sinabihan naman siya ng kanyang ate na masaya lang ito kasi ang maging parte ng pamilya kasama ang bida ay nagpapasaya sa kanya ng husto. Siya ay umiiyak dahil nakita na niya ang kanyang pamilya. Sa isip naman ng bida na ang pagpunta niya sa mundo na iyon ay may nakuha siyang bagay na wala sa kanya noon iyon ang pamilya. Sa kanyang nakaraang buhay mag-isa lang ang ama niya pero sa mundong iyon may kasama na ang kanyang ama at di na ito mag-isa. Sabay hawak ng bida sa kamay ng kanyang ate na nagsabi hanggat siya ay buhay ay gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanilang pamilya at gagawin niyang masaya ang lahat at matagal pa raw ang oras nila kung kaya magagawa raw nilang mapasaya ang kanilang pamilya. Habang ang ate nito ay nahiya dahil siya ay babae pero umiyak siya ng parang bata sa harapan pa ng kanyang nakababatang kapatid. Nang nagpasalamat sa kanya ang bida dahil sa pagtrato sa kanya ng ate niya bilang pamilya. Sa narinig ay tinignan lang siya ng kanyang ate na nagsabing di naman raw talaga sila tunay na magkapatid. Sabay nahiga ito sa kama nakatabi ang bida dahil din doon ay napuno ng pagtataka ang bida na magkatabi sila na matulog ng kanyang ate. Sinabihan naman siya ng kanyang ate na wala sa bahay ang kanilang mga magulang kaya ayos lang. Dagdag pa nito na gusto raw niya na makausap ang bida at iyon na raw ang tamang oras na gawin iyon. Sa narinig ay napatanong na lang ang bida sa isip nito na kung ano ang gustong pag-usapan ng kanyang ate sabay na napansin din nito na maganda ang katawan ng kanyang ate. Nang lumapit ang katawan ng kanyang ate sa bida dahilan na nagdikit ang kanilang katawan kasabay ay nagtanong ang ate nito na anong klase raw ba ng babae ang gusto ng bida. Sumagot ang bida na gusto raw niya yung mabait na parang maliit na ibon. Sa narinig ay nagsaad ang ate nito na gaya ng iba syempre mabait raw talaga ang gusto ng kahit sino. Tanong pa nito na kung mayroon na raw bang nagugustuhan ang bida sa paaralan na kaklase nito. Sa narinig ay naiisip nga ng bida si Miss Min pero agad rin niya na binaliwala dahil di naman raw makukumpara sa maliit na ibon si Miss Min, cute lang raw ito. Nang matigilan siya nang magsalita ang kanyang ate na bata pa ang bida kaya di pa raw pwede na ma-inlove ito sa iba. At ang bida ay may napakagwapong itsura kung kaya siya ay nag-aalala ng husto. Ang bida naman ay antok na at unti-unti nang pumikit na sinabing wag mag-aalala ang ate niya dahil siya ay malakas. Pagtapos ay kinabukasan na kung saan nagising ang bida nakita nito na di niya katabi ang kanyang ate kaya naisip niya na panaginip lang ang lahat. Dugtong pa nito na sa pagkakaalam raw niya ay natulog siya kasama ang kanyang ate kagabi sabay tawag nga nito kung nandoon raw ba ang kanyang ate. Dahil di sumagot ang kanyang ate ay sinilip nito ang kwarto ng kanyang ate para hanapin ito pero nakita niya na wala ang kanyang ate doon kaya naisip niya na baka nasa lab. Pero wala na raw siya doon, mabuti raw na magbasa na lang siya ng mga libro doon para may magawa. Sa paghahanap ay may napansin nga itong isang libro na nakakuha ng kanyang pansin. Sa napansin ay agad na nitong kinuha ang libro na iyon subalit sa pagbukas niya ng libro ay makikita na isang malaswang libro ang nakasulat na parang naglalarawan sa ate niya at sa kanya mismo dahilan na nagulat rin ang bida na bastos na libro pala ang kanyang nabasa. Sa isip pa nito na di naman raw sana na may ganung pag-iisip sa kanya ang kanyang ate pero agad rin niya iyon na binawi dahil umiyak raw ang kanyang ate kagabi dahil sinabi niya na pamilya sila. Sabay nanlaki ang mata nito nang sumakit na lang ng biglaan ang ulo nito. Naisip nito ang isang babae na galing sa nakaraan ng orihinal na may-ari ng katawan sabay sumigaw ng malakas ang babae sa kanyang alaala. Sa nakita ay napatanong na lang ang bida kung ano ang kanyang nakita. Pagtapos ay makikita na lang na natapos na ito sa kanyang livestream sabay nagtatanong nga ang mga fans nito kung masama raw ba ang pakiramdam ng bida. Nang di na pinansin ng bida ang mga iyon dahil tumatakbo pa rin sa isip nito ang kanyang nakitang bastos na libro, dagdag pa nito na di naman raw siguro interesado ang ate niya sa nakababatang kapatid. Bukod pa raw na wala siyang ideya sa mga alaala na pumapasok sa kanyang utak palagi. At ang live stream raw niya ngayon ay nakakapagod, pakiramdam rin niya na paunti ng paunti ang nanunood sa kanya at talagang di madali kumita sa live stream. Nang matigilan ito nang may nagpadala sa kanya ng information, makikita na ang information ay patungkol sa pagkabahala sapagkat paunti ng paunti ang nanunood sa bida. Sa nakita ay naisip na lang ng bida na di raw pala magandang plano ang pagsisimula ng live stream. Kinabukasan ay nagpadala rin ng katulad na mensahe sa bida hanggang sa ikatlong araw ganun rin patuloy na nagpapadala ng ganung mensahe sa kanya.
Nang makikita ang isang mensahe na nagsasabing marami na raw siyang pinadalang mensahe sa bida kung kaya bakit raw ba naayaw pa ng bida na makipagkita sa kanya. Sumagot ang bida kung tapos na raw ba ito, sinabi na raw niya na di niya kailangan. Sumagot naman ang kausap nito na di pwede na gawin sa kanya ng bida iyon, naging mabait raw siya dito. Dugtong pa nito na wala na raw interes ang mga tao sa live ng bida, gusto raw ng mga ito na makita ay ang pagsayaw ng bida at pagkanta, mga ganon. Sumagot naman ang bida na una pa lang raw ay sinabi na niya na ayaw niyang gawin iyon kung ayaw niya at di siya magpapalit ng content. Sumagot naman ang kausap nito na di raw niya pinipilit ang bida, nagbibigay lang raw siya ng mungkahi, magpapadala raw siya ng mga video patungkol sa mga mungkahi niya at sa susunod ay magkita sila ng bida sa personal para mag-usap. Sumagot naman ang bida na gawin na raw nito ang gusto nito pero di raw siya gagaya sa iba na halos ibenta na ang katawan para lang sa live stream. Sa narinig ay masaya nga ang kausap nito dahil nagtagumpay siya sa kanyang balak. Sabay babalik sa bida na parang napilitan lang sa kanyang ginawa, sabay tinignan nito ang mga video na gustong mapanood ng mga tao dahilan na nakaramdam ng pandidiri ang bida, mas pipiliin na lang raw niyang kumain ng keyboard kesa mag-live ng ganon. Pero di raw siya susuko, baka may iba pang paraan, sabay tumingin na nga ito ng ibang videos na di niya gusto nang makita niya ang exercise live na agad niyang nagustuhan pero nagalit rin sa iba na di maganda. Nang lumipas ang 3 araw pagtapos noon kung saan makikita ang bida kasama si Longlong, nang nagtanong si Longlong na ganun raw baka seryoso ang live stream ng bida at ang pinuno pa ng kumpanya ang nagpatawag sa bida. Sumagot ang bida na di raw niya alam kung bakit, basta ay pumasok na lang raw sila sa loob. Nang pumasok sila sa loob ay nagpakilala ang babae na pinuno ng live platform na si Song Ching. Nagsaad naman ang bida na iyon ang kanyang kaibigan na sumama sa kanya at sa totoo raw ay wala siyang interest sa gusto na ipagawa ni Song Ching. Sumagot naman si Song Ching na pinanunod raw niya ang live ng bida kaya alam na niya ang ugali nito at wag na raw napansinin ng bida ang mga option na kanyang pinadala, pero yung huli raw ay pwede na subukan ng bida, tingin raw niya na maganda iyon. Sa narinig ay nagtanong naman ang bida dito na kung paano nito nasabi na bagay sa kanya ang panghuling option. Nang tinignan lang siya ni Song Ching na pinagtaka naman ng ating bida. Nang sinabihan siya ni Song Ching na base raw sa dibdib ng bida ay mapag-aalaman na nag-e-ensayo ito. At tingin raw niya na pwede yun sa bida sapagkat pwede itong magsuot ng mask habang ginagawa ang pag-e-ensayo at wag na raw na mag-alala pa ang bida dahil kumpleto sila sa kagamitan na kailangan para sa exercise. Dagdag pa nito na kasabay raw ay mas dadami ang manunood sa bida, kasabay ay makakapagpaganda pa raw ito ng katawan, iyon raw ay maganda para sa bida. Sa narinig ay sinabihan ni Longlong ang ating bida na tingin raw niya na tama ang sinabi ni Song Ching. Sa isip naman ng bida na di raw masama ang mungkahi ni Song Ching sa kanya na maaari siyang magsuot ng mask habang nag-e-ensayo at maaari raw siyang maging magandang ihemplo sa iba na di kailangan na magpakita ng katawan para sumikat. Sa naisip ay agad na nga itong pumayag sa mungkahi sa kanya ni Song Ching at gagawin raw niya iyon 3 beses sa isang linggo. Pagtapos ay lilipat sa ama ng bida na galit na di raw siya papayag na ipakita ng bida ang muka nito sa live stream. Sabay sinakal nito ang bida dahil pinayagan na raw niya itong mag-live stream ng laro, pero biglaan raw itong magpapalit sa ensayo at makikita raw ng mga nanonood ang muka ng bida kung kaya na tumatanggi siya sapagkat masyado raw na maikli ang suot na damit ng mga nag-e-exercise. Nang sinabihan naman siya ng bida na ang kanyang ama daw ay nag-aalala na masyado siyang gwapo na maaari na maabuso ng iba, pero isipin raw nito na kapag siya ay nag-exercise ay kaya na raw niyang mapagtanggol ang kanyang sarili. Nang matigilan ang mga ito nang dumating ang ate ng bida na nagsabing tama naman raw ang sinabi ng bida. Tingin raw niya na kailangan nila na hayaan ang bida na magdesisyon at manood na lang sila habang ginagawa ng bida ang gusto nito. At kapag raw na may nangyaring masama ay agad raw nila napigilan sa pag-livestream ang bida. Sumagot naman ang ama ng mga ito na lagi raw na kinakampihan ng ate ang kapatid nito si Gero at di na siya mag-aalala pa. Sa narinig ay agad nga na nagpasalamat ang bida sa kanyang ate dahil tinulungan siya nito. Sumagot naman ang ate nito na gusto raw niya na manood sa gilid habang nag-e-exercise ang ating bida sapagkat siya ay interesado, dagdag pa nito na nakita niya raw ang live ng bida at nag-aalala siya sa mga komento.
Pagtapos ay lumipas ang sandali ay magsisimula na ang bida sa kanyang livestream. Sabi nito na ngayon raw ay mag-e-exercise siya at lagi raw ng mga manunood na hinihiling na makita ang kanyang muka kung kaya sana raw na sapat na iyon para sa mga ito. Bago raw mag-exercise kailangan na nasa kondisyon at uunahin lagi ang jogging para maiwasan ang maaaring injury. Sa isip pa nito na active raw siya sa live noon pero ngayon ay direkta niyang pinapakita ang kanyang katawan. Pagtapos ay nagsimula na ang bida sa kanyang live na may mga comment na gusto raw nila makita ang muka ng bida at di raw sila titigil na manood hanggat di ng bida inaalis ang mask nito. Dugtong pa ng isa na positive raw ang kanilang male god di gaya ng iba pero ang exercise raw ay walang sexy na bahagi. Nang nagsaad ang bida na parami raw ng parami ang nanunood sa kanya kung kaya na interesado raw pala ang mga ito sa exercise. Habang ang nanunood sa bida ay sobrang nai-inlove dito na umabot sa puntong may maghihiwalay na mag-asawa dahil sa nakamask na ating bida. Sabay makikita si Song Ching na nagsasabi na di raw talaga mahahanap ang bida sa kahit saan natatangi ang kagwapuhan nito. Sabay makikita ang mga komento na may nagbabash at may mga magandang komento rin naman. May nagsabi pa na kapag nakatagal ng 15 minutes ang bida ay magbibigay siya ng regalo dito. Sa nabasa ay naisip ng ating bida na masyadong maliit raw ang 15 minutes at ipapakita na niya ang lakas ng mga lalaki sa kanyang mundo. Makalipas ang 20 minutes kung saan makikita ang mga komento na namamangha sa bida nagsaad ang isa na magpahinga na raw ang kanilang male god. Dugtong naman ng isa na nalampasan na raw ng bida ang inaasahan niya dito. Gwapo na raw ito tapos may napakagandang stamina pa at ang bida ay talagang gwapo raw. Habang sa isip naman ng kanyang ate sa gilid na parami raw ng parami ang nanunood sa bida kung kaya siya ay nakakaramdam na ng selos. Pero di raw siya pwede na maging gaya ng dati nung bata pa sila pagka ganun raw ay baka iwan siya ng bida. Nang babalik sa bida natatapusin na ang kanyang live at maliligaw na raw muna siya at salamat raw sa mga nag-send ng gift. Sa nakita ay lumapit ang ate nito na nagtanong kung bakit ang bilis ng bida na tinapos ang live nito. Tanong pa nito na masyado raw ba na mahirap ang exercise na ginawa nito, bakit raw ba na di na lang mag-live ang bida ng madali lang dito. Sa narinig ay napapaisip nga ang bida na masyado raw na maalalahanin ang kanyang ate. Sabay sumagot ito na wag raw na mag-alala ang kanyang ate dahil sanay na siya sa ganung exercise kung kaya wala lang sa kanya ang mga ganung bagay. Pagtapos ay hinawakan ng kanyang ate ang puwet ng bida na nagsabing sige raw at maligo na ang bida baka lamigin pa ito. Sa ginawa ng kanyang ate ay labis naman na nagulat ang bida. Di raw pwede, sobrang bait raw ng ate niya sa kanya kung kaya na di raw totoo ang nakita niya kanina at ilusyon lang ang paghawak ng kanyang ate sa puwet niya. Pagtapos ay naggabi na kung saan mahimbing na natutulog ang bida habang pumasok ang kanyang ate sa loob ng kanyang kwarto. Sa isip nito na kung di lang raw sana sila ng bida naghiwalay nung araw na iyon, naisip nito ang mga bata nilang katauhan kung saan masaya na nagtatawanan. Sa kasalukuyan naman ay parang hahalikan ng ate nito ang ating bida pero agad nga itong natigilan sandali nang nagsalita ang bida ng tulog. Pero agad rin na magpapatuloy pero natigilan ulit. Sabay na alala nito nung maliit pa ang bida nang lumapit siya dito at nagtanong na wala raw bang gustong makipaglaro sa bida, kung ganun makikipaglaro raw siya sa bida. Sabay biglang lilipat kung saan may sinapak ang ate nito habang nasa gilid lang ang bida. Sa nakita ay naiiyak nga ang bida na nagsabing nakakatakot raw ang babae na iyon at natatakot na siya rito. Nang hinawakan siya sa damit ng kanyang ate na sinabing nangako raw sila ng bida na magsasama habang buhay, di raw pwede na matakot ito sa kanya. Kasabay din ng paggising ng bida at kanyang naisip na panaginip lang ang lahat, kalimutan na raw ang mahalaga raw ay pumasok na siya sa school dahil baka malate pa siya. Tanong pa nito sa sarili na bakit raw ba na may naririnig siyang boses ng babae sa kanyang tabi. Sabay na pamura ito nang kanyang makita ang ate niya. Tanong nito kung ano raw ba ang nangyari, bakit na nandoon ang kanyang ate sa tabi niya mismo. Habang nagising na ang ate nito na agad naman na binati ng magandang umaga ang bida. Pagtapos ay binati rin ng magandang umaga ng bida ang kanyang ate. Sabay tanong nito kung bakit raw ba nasa tabi niya ang kanyang ate. Sumagot ang kanyang ate na pumunta raw siya kagabi para tignan kung tulog na ang bida pero masyado raw na cute ang bida kaya di na niya napigilan ang sarili na tabihan ito. Sa narinig ay napatahimik na lang ang bida sandali at nagpaalam na sa kanyang ate na maliligo para pumasok na sa school at baka malate na siya. Nang sinabihan naman siya ng kanyang ate na huwag mag-alala sapagkat ihahatid niya ito sa school nito para di ito malate.
Pagtapos ay makikita na matagumpay na nakarating ang bida sa kanilang school habang tumitingin ng martial arts ang bida sa kanyang phone. Nang matigilan ito nang nagsabi si Miss Min na kaya niyang gawin ang tinitignan ng bida. Sa narinig ay nagtanong ang ating bida kung saan ni Miss Min natutunan ang martial arts na iyon. Sumagot si Miss Min na kanya iyon na natutunan nung bata pa siya at kaya niya rin na lumaban. Sa narinig ay tinanong nga ito ng bida na kung ganun raw ba nito kagusto ang pakikipaglaban pati ng mga baril. Sumagot si Miss Min na ang kanyang lola raw ay sundalo at pangarap niya rin na maging sundalo sa hinaharap nang sa ganun ay magawa niya na maprotektahan ang kanyang pamilya at ang bansa at nag-eensayo na raw siya simulan nang siya ay bata pa at nakatadhana siyang maging isang sundalo. Sa narinig ay parang may nabuo nga na ideya ang bida paano raw kaya naturuan siya ni Miss Min sa pakikipaglaban at mamaya pa raw magsisimula ang klase kaya pumunta sila sa likod ng school para mag-ensayo. Sumagot si Miss Min na kung silang dalawa lang raw ng bida ay papayag raw siya ng walang pag-aalinlangan. Sa narinig ay napaisip naman ang ating bida na bakit raw ba na ang salita na iyon ay parang nakakatakot. Sige raw at maglaban na sila para malaman din niya kung gaano ito kagaling. Nang nagtanong si Miss Min na kung parte raw ba ng pakikipagkaibigan ang kanilang gagawin. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na pwede naman raw. Sa narinig ay natuwa nga si Miss Min na agad na sumugod sa bida na labis na kinagulat ng bida dahil mabilis raw ito. Hinawakan nito ang bida sa katawan sabay pinatumban niya ito sa lapag dahilan na natalo ang bida sa laban. Naagad naman na inamin ng bida at sumuko na sa laban dahil alam niya na wala na siyang laban pa. Nang nagsaad si Miss Min na dahil raw na nanalo siya ay pwede na raw ba niya na makuha ang kanyang gantimpala. Sa narinig ay nagtaka nga ang bida sabay din ilaan nga ito ni Miss Min sa tenga. Patuloy lang na ginawa iyon ni Miss Min na naging isang manyakol na babae habang napapatanong lang ang bida na ano raw ba ang kanyang magiging reaksyon sa ganon. Maya-maya ay natapos na nga si Miss Min sa kanyang ginagawa sabay tanong nito sa bida kung gusto raw ba ng bida ang kanyang ginawa. Sa narinig ay naisip nga ng bida na sino raw ba ang makakatanggi doon tanong pa nito na bakit raw ba na biglang naging ganun si Miss Min na parang manyakol pero mukhang gusto raw niya ang ginawa nito. Sabay aya na nga nito kay Miss Min na umalis na at di na komportable ang posisyon na iyon. Sabay tanong ng bida dito na bakit nito iyon ginawa at may nagturo raw ba dito patungkol sa ganun. Sumagot si Miss Min na wala raw na nagturo sa kanya pero natuto raw siya sa mga videos na sinend sa kanya ni Miss Yuan. Sa narinig ay nagtaka nga ang bida sa video na tinutukoy ni Miss Min kung kaya sinabihan niya ito na ipakita sa kanya ang video na tinutukoy nito. Nang inabot ni Miss Min ang phone niya sa bida para ipakita ng sinabi rin ito na nakita raw niya ang babae at lalaki na gumagawa ng koneksyon sa pamamagitan ng ganon. Sa nakita ay labis na nagulat ang bida sa isip pa nito na talagang bastos raw si Miss Yuan napakabastos. Samantala ay tinanong siya ni Miss Min na kung mali ba ang kanyang ginawa. Sumagot naman ang bida na hinawakan ang ulo nito na nagsabing di raw kasi ganun bumuo ng koneksyon at maaari raw silang maging magkaibigan ng walang ganun-ganon. At simula raw ngayon ay wag na itong makikinig kay Miss Yuan at sabihin raw nito sa kanya kapag may kakaibang bagay itong na-encounter. Nang nagtanong naman si Miss Min na kailan pa raw ba sila gagawa ng ganun ng bida na isip niya raw ang kanina ano raw ba ang tawag sa bagay na iyon. Sumagot naman ang bida na wala na raw halaga ang pangalan basta ang magkaibigan raw ay hindi iyon ginagawa, dapat raw natandaan iyon ni Miss Min dahil magkaibigan lang sila. Wag raw siya nitong halikan ng biglaan at wag rin nitong gawin iyon sa iba sabay aya na niya rito na bumalik na sa kanilang room. Nang nagsalita naman si Miss Min na kung ganun na paano raw kaya na maging magkasintahan na lang sila ng bida. Sa narinig ay tinanong ito ng bida na alam raw ba ni Miss Min ang ibig sabihin ng kasintahan. Sa tanong ay umiling si Miss Min na nagpapahiwatig na di niya alam ang ibig sabihin ng kanyang sinabi na kasintahan. Sa narinig ay sinabihan naman siya ng bida na mag-usap na lang sila kapag alam na nito ang ibig sabihin. Sabay makikita na naglalakad ng payapa ang dalawa nang biglang nagpakita si Miss Min na nagtanong sa bida kung maaari na raw ba silang gumawa ng koneksyon ng bida na agad naman na di pinayagan ng bida. Kahit sa basketball court ay ganun rin na kahit sa ikatlong palapag nakakasilap si Miss Min sa bintana na labis na kinagulat ng bida.
Sa mga nangyayari ay nagtanong si Longlong sa bida na ano raw ba ang nangyayari, bakit raw ba na parang gustong-gusto ni Miss Min na makagawan ng koneksyon sa bida, pero sa isip naman ni Longlong na di na raw niya dapat na itanong sapagkat masyado lang nagwapo ang kanyang kaibigan. Habang makikita na nakamasid ang hangal sa mga ito at kanyang narinig ang usapan ng bida at ni Longlong, sa isip nito na mayaman raw ang pamilya ni Miss Min at di raw iyon basta-basta na gumagawa ng koneksyon sa iba, kung kaya sigurado raw na gold digger ang bida. Gaya ng inaasahan, may naisip na naman na masama ang hangal, nang may lumapit sa bida na isang babae. Habang nag-uusap ang mga ito, nakamasid pa rin ang hangal sa malayo na napangiti pa na halatang may masamang balak. Gaya ng inaasahan, tama ako ng hinala, nagpapasalamat pa ang hangal na may pagkakataon na siya na masira ang pangalan ng bida, at doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.